Hello po, sir. Mawalang galang na po, sir. Gusto ko lang po sanang kayong makapanayam tungkol sa inyong pag-stay dito sa Lake Mapanuepe, San Marcelino. Yung isa tanungin mo, ako matagal na ako rito eh. Ayun po, ay mas maganda pong kwan yun. Hindi pala, kadarating ko lang. Mas maganda po yun dahil ibig sabihin, mas marami po kayong nalalaman tungkol dito sa Lake Mapanuepe. Alam mo itong Mapanepe, Oh. nandito to sa San Marcelino. Para Ilocano tao rito. Hindi naman ako Ilocano. Oh. Pero nagustuhan nyo naman po ito lugar. Ay syempre maganda. Ang problema lang rito, yung mga nagkakalat na kalabaw sa kabaka. Marami po palang hayop. Pan ko po itong aking camera para makita natin, malaman ng ating mga kababayan kung ano lang may expect nila rito sa Lake Mapanuepe. Yan. So Totoo sino yan. po naman ang kasama nyo rito sa Mapanuepe? Ay itong magandang lalaking kaibigan ko, si Joel. Okay. Kumusta Hello po po. kayo? At, Sabi po yung nagpapalala. So dalawa lang po kayo. Kasama namin yung mga angel sa likod. Ay, ito po sila Ginang, nakapanayam ko na po sila Ginang Arce, saka si Ginang Tuason. Yung isang ginang, hindi mo nakapanayam. Nakuha ko po, kaya lang, naka-off ang camera ko, kaya baka ulitin ko uli yung aking interview sa kanya. Opo. Ito, yung si Joel, tanong yung marami ng experience yan dito eh. So, dito po, ano naman po ang nagustuhan nyo rito? Tahimik, Tahimik. pag weekdays. At saka, yun lang po, tahimik. Magandang view. Maganda scenery. Ay kung sa bagay po yung ibang aking nakapanayam ay nagsasabi na para daw itong New Zealand ng Zambales. Totoo po ba yon? Hindi pa ako nakarating ng New Zealand eh, pero siguro totoo. Kumusta naman po yung climate dito? Yung medyo mainit po ba o malamig? Eh pag tanghali, syempre mainit, pero pagdating ng hapon, medyo malamig na. Lalo na pag padilim na. Ay, gano'n naman po pala, sir. Marami pong salamat, sir. Okay. Mr. Kabuhal, could you please give me a moment of your time para makapanayam ko kayo at malaman kung ano naman po ang nagustuhan nyo rito sa Lake Mapanuepe? Maganda po, tahimik at relaxing. May mga maliliit na napansin lang po ako mga problema dito. Halimbawa, parang walang control ang management pagdating sa mga pupunta dito, sa pagkakalat nila ng basura. Kung minsan may mga guest lang, hindi naman necessary campers, pupunta dito para mag-inuman lang sa 10 oras ng gabi at maingay sila, magkwentuhan at nakaka-disturb talaga. Parang walang mga security dito na nagbabawal ng mga ganon, napakaluwag. Pangalawa, maraming nagkakalat dito, lalo na yung mga baka, kambing, aso, at kinakain nila yung mga baon namin pagkain. Ang iba, ang problema dito, parang kulang din sa kalinisan. Napapansin namin Kubeta, no? yung kubeta, bakit kung nagbabayad naman kami, parang hindi naasikaso ng maayos ang kubeta o hindi malinis. Iilan lang ang kubeta, parang kulang na kulang sa facilities. Nais po sana namin na magmungkahi na dapat sana ito yung laging malinis, maayos para dumami pa ang mga mamamasyal ditong mga turista. Maganda po sana kung ito ibibigyan nila ng pansin kasi marami po naghahanap ng mga ganitong lugar, pero ang disappointing dito yung dapat maiwasan yung maiingay na grupo, dapat tahimik lang at para magkasama-sama yung mga pamilya, magkakaibigan na walang nagdi-disturb sa kanila. Kaya nga kami umalis sa lugar namin kasi maiingay, pagkatapos dito maiingay pa rin pala. Kaya sana matugunan ang aming mga obserbasyon. Marami po salamat at nawa magsama-sama pa tayo muli, mga taga Mapanuepe. Ay, maraming salamat po, Ginoong Kabuhal. At akin pong ipopost ito sa aking YouTube video para naman makita ng ating mga kababayan at makita nila kung gaano kaganda ang New Zealand ng San Marcelino, Zambales at
malaman din nila kung ano ang mga shortcomings dito sa lugar na ito, at sana tulad na sabi nyo, mapag-ukulan ng pansin ng namamahala para lalo itong gumanda. At maraming bumisita pati. At maraming bumisita na taga ibang bayan or bansa pa. Salamat. Marami pong salamat, Ginoong Kabuhal, at saka Mr. Arce. Salamat po. Ayun ha?